Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, hindi namalayan ni Marlon na sinundan ni na Ivana at Negra Diabla ang isa't isa dahil tila wala siya sa sariling pag-iisip. Nakalayo na sila nang biglang mahimasmasan si Ivana at mabilis nitong tinakbuhan ang matanda. Sana'y makauwi na si Marlon noon, pero isang kotse ang uminto sa tapat niya. Si Artemio ang dumating. Sinabi ng nangyari kaya dali-dali nilang hinanap si Ivana. Sa pagtatakbo ni Ivana, nakita ni Artemio ito at dali-daling isinakay sa kotse. Nainis si Artemio na hanapin ang kinaroroonan ng matandang babae at isinama si Marlon na sasakay sila sa helikopter. Naroon na sila sa tapat ng kagubatang malayo sa lungsod nang may nakita silang farm na hindi nila alam ay pag-aari pala ni Gadon. Sa kabilang dako, sa pag-uusap ni Marlon at Ivana, nagtaka ito sa hindi na pagpupunta ni Ammar sa kanila. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Hindi ako mapalagay sa sinabi ni Gadon tungkol sa plantasyon na yun. Ay, parang may misteryo sa lugar na tinutukoy niya. Pero, paano ko malalaman? Ayokong mapasama ang anak ko. Paano na lang ang mga apo ko?
kung may masamang mangyari sa ama nila. Lalo na kung wala na ako. Hindi pa kasi tapos ang final exams niya, sir. Kaya palagi siyang nagkukulong sa kwarto niya. Ah, ganun ba? Nagre-review pa siya? Oo, sir. Mabuti na rin at ayaw niyang magpahinga. Kaya binabantayan ko na lang siya. O sige, huwag mo rin kalimutan si Madam Ivana. Ang akala niya siguro may problema ka at may sakit si Ammar. Salamat sa Diyos at maayos naman ang anak ko. Kaya wala akong gaanong inaalala. Mabuti kung ganon. O sige, sasabihin ko rin kay Ma'am Ivana. Sige, Riani, hanggang dito na lang. Bye. Bye. Ay. Talagang iba na ang turing ni Madam Ivana kay Ammar. Parang siya na ang ina ni Ammar. Ina ang nasabi ko. Pero, totoo naman na hindi ako ang tunay niyang ina. Si Madam Ivana. Parang anak na talaga ang turing niya kay Ammar. Paano kung ayaw kong isipin. Ayaw kong dumating ang araw na lumitaw ang tunay niyang ina at kunin siya. Hindi. Hindi ko hahayaang mawala sa akin si Ammar. Wala si Inang Diabla sa kanyang kubo. Saan na naman kaya't nagpunta? Baka nandun sa mga unggoy. Paborito niya kasi ang mga unggoy na yun eh. Palagi niya silang kinakausap. Kamukha niya kasi sila. Punta na lang ako doon. Baka nandun siya kasama ng mga unggoy. Wala rin naman siya dito sa mga unggoy. Uhaw na siguro ang mga ito. Aba, hindi pa pala sila uminom mula kaninang nagdala ako rito ng isang bungkos na saging. Inubos agad nila yun. Pero wala silang tubig. Teka. Bakit nakataob ang lalagyan ng inumin nila? Nakaw! Ay, kailangan kong ayusin to bago sila mauhaw lahat. Ay, papasok ako. Sige, pasok ulit ako dito sa kulungan ng maunggoy. Hey! Mga unggoy! Bakit ninyo itinaob itong lalagyan o silyasay na lalagyan ng tubig niyo? Ha? Mamaya, hindi ko kayo bibigyan kahit magsilayas kayong lahat. Nilulundag nila ako. Aray ko! Pinagkaisan ako. Aray!
itsura ng taong ito. Kawawa naman. Shh! Huwag kayong maingay. Ay, nagkamalay na. Ang mukha ko. Ang sakit. Mabuti at nagising ka na, tao. Imulat mo ang iyong mga mata. Tandang Diabla. Maswerte ka at hindi ka nila pinatay. Magpasalamat ka sa akin. Dahil kung hindi ako dumating, baka nasa tiyan ka na ng sawa. Ano? Bakit hindi mo sila pinakain, ha? Pinakain ko sila. Huwag kang magsinungaling. Hindi nga. Makapasaway lang yung mga unggoy mo. Aray. Ang sakit ng mukha ko. Mas lalo kang masasaktan kung ayaw mong tumigil. Andyan pa ang mga alaga kong gutom. Bumangon ka na. Ihahatid kita sa bahay ng amo mo. Si Ador itong tumatawag. Hello, Ador. Mabuti at ikaw na ang tumawag. Masa, ako ito. Bakit parang paus ang boses mo? Parang ang hina-hina mo Bakit anong nangyayari sa'yo? Masa, hindi ko makontak si Sir Ganon. Kaya ikaw ang tinawagan ko. Ano? Wala si Sir dito. Bumiyahe na naman. Ay, naku po. Mamamatay na ako. Ha? Anong pinagsasabi mo, Ador? Halos nilapa ako ng mga alaga kong unggoy. Ano? Hindi ako nagbibiro. Ang sakit-sakit ng buong katawan ko. Ano? Totoo ba yan? Mamamatay ako kung ganito pa rin. Sana may makakita sa akin. Wala kasi si Sir. At saka hindi namin alam kung saan yung farm na yan para puntahan ka namin. Hindi ko rin alam kung nasaan si Tandang Diabla. Ginamot niya yung mga sugat ko. Pero bigla siyang nawala. Ano? Hindi ko na siya makita dito sa farm. Ang mabuti pa, umuwi ka na lang dito. Hindi ko kaya. Baka pagalitan ako ni Sir Ganon. Mamatay na lang ako dito. Bye. Ano? Oy, Ador, huwag mo munang... Ay, naku, pinatay na. Kailangan malaman ito ni Madam. Huwag kang matakot. Hindi kita iiwan. Akala mo ba wala akong magagawa dahil matanda na ako? Marami kang sugat.
Gagamutin ko yan. Gagaling ka. Mabilis kang gagaling. Patawarin mo ako. Salamat sa pag-aalaga. Wala akong magawa. Ang sakit talaga. Wala kang pagpipilian. Dahil napuno ng rabies ang mga sugat mo. Galing yan sa mga kuko at kagat ng mga unggoy na yon. Puro rabies ang ipinasa nila sa'yo. Mamamatay na ako. Gagaling ka. Pero iba na ang makikita ng mga amo mo pagdating niya. Anong ibig mong sabihin? Tandang siya mula. May utang ka sa akin. Ang buhay mo. Dahil kung hindi kita niligtas, patay ka na. Pero hindi ka mamamatay. Gagaling ka. Pero hindi ka na magiging katulad ng dati. Iwan mo ako. Sakang demonyo. Gaya ng sabi ko, gagaling ka. Pero hindi ka na tulad ng dati mong anyo. Umalis na si Sir, sayang. Dapat sumama ako. Ayaw ni Gadon na malaman natin kung saan ang farm, Masa. Ay, paano kung masama talaga ang nangyari kay Ador, Madam? May cellphone naman si Gadon. Tatawagan natin siya pagdating niya sa farm. Sana nga, walang masamang nangyari kay Ador. Ipagdasal na lang natin, Madam. Oo. Yan lang ang magagawa natin ngayon. Dito sa malinaw na tubig ako titingin para makita ko ang mukha ko. Ha? Hindi. Hindi ako itong nakikita ko. Bakit? Bakit parang kamukha ko na rin ang mga unggoy na yun? Hindi ka nila sasakyan, Lador. Lintik na matanda to. O siya, ilagay mo na ang mga saging na dala mo para may makain sila. Huwag mong hintayin gutumin pa sila. Baka ikaw pa ang pag-initan nila. Sana pwede na lang na wag ko silang pakainin kahit minsan. Ano pang hinihintay mo? Ha? Aba, bakit ka nangingiliti ha? Anak ko lang unggoy! Ha?
Ayan ang napala mo. Loko ang anak ng unggoy! Huwag kang akyat sa balikat ko at hawak sa leeg ko! Baka masampal pa kita! Ibigay mo na kasi ang pagkain nila. Gutom na yung mga unggoy. O sige na nga! Ito! Huwag kang maingay. Kung ayaw mong magalit ulit ang mga unggoy na yan. At dadagdagan nila ang guhit sa mukha mo. May kaganaping selebrasyon sa pagtatapos ni Carmina sa elementarya, Masa. Oo nga, madam. Siya pa naman ang valedictorian. Sobrang proud ang bata. Imbitado ang mga kaibigan nila ni Aris, lalo na si Amara at Riani. Masaya talaga si Carmina, madam. Karapat dapat naman siya. Oo, ganyan din ang gusto ng daddy nila. Kahit wala na silang mami, ramdam nila ang pagmamahal ni Sir sa kanila. Oo nga, pero wag mo nang babanggitin yan kay Gadon. Ayaw niyang pag-usapan yan. Opo, madam. Naintindihan ko si Sir, pero saan po gaganapin ang handaan? Si Gadon na ang bahalang magdesisyon. Kung hindi ako makakasama, may nakahanda siyang lugar. Restaurant daw. Aba, social naman talaga. Siyempre, hindi lang para kay Carmina yan, kundi para rin kina Aris at sa kanilang mga kaibigan. Sir, ipagkakaloob nyo kay Amar ang espesyal na regalo sa graduation niya. Tama ka, Marlon. Kahit elementarya pa lang siya, dapat siyang maparangalan. Dahil masipag at mabait na bata. Totoo po yan, sir. Deserving talaga siya. Pero, ano ang ireregalo nyo sa kanya? May espesyal akong sasakyan sa garahe. Yon ang ipamimigay ko sa kanya. Ha? Yung helicopter, sir? Hindi. Sabi ko nga espesyal na sasakyan. Aba, siguradong matutuwa si Amar doon, sir. Oo. At hindi lang siya ang sasakay. Kasama natin si Riani at Ivana. Ayos yan, sir. Pero Marlon, baka mamaya parang panaginip lang ang lahat sa'yo. Ano po ang ibig niyong sabihin? Wala. Pero baka kasi sobrang saya nyo. Hindi nyo na napansin kung totoo pang nangyayari o panaginip na lang. Ha? Anong klaseng sasakyan ba yun, sir? Basta espesyal. Baka nakita mo na yan minsan, pero baka sa panaginip mo lang. Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!